Gongchi Pachay! Hello mga kabulgar! Happy Tuesday and Happy Chinese New Year po sa lahat ng ating mga tagapanood ngayong Tuesday. Masayang araw! Kumusta po ang iyong Chinese New Year? Lalo na po sa mga kapatid nating Chinese. No, nakikapatid ako, no? Mga kababayan o mga kasamahan nating Chinese, di ba, sa trabaho, mga kaibigan, at sa mga nanonood din po na hindi naman Chinese pero nakikikain ng tikoy, ng pansit, di ba? Masayang hapon po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako, uli si Ateng Janice Navida, para sa ating mainit na chikahan ngayong Tuesday. Dahil eto po, akala ko kahapon natapos na tayo dito sa man of the hour ngayon na si Alvin Aragon. Pero hindi pa pala, guys. Siya nga po ang nagiging pulutan at pinagpipiestahan ngayon sa social media. Kaya tuwing magbabrowse po kayo, mapa-Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, ano pa ba, lahat. Siya ang topic, guys, si Alvin Aragon. Teka nga lang, bakit nga ba kasi naging mainit na usapin itong mga interview ni Alvin Aragon? Kung matatandaan nyo, guys, di ba, dapat ang issue yung nangyaring reunion concert ng Sex Bomb Girls. Pero umagaw po ng atensyon itong si Alvin Aragon dahil sa kanya nga pong mainit na mga pahayag at hindi pagpayag kay Izzy Trasona na kanyang misis na sumama sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Dahil ang katwiran nga niya, eto guys, lumalabas lang naman sa mga interviews niya, di ba? Ang katwiran nga po niya, hindi raw kagustuhan ni Lord na makita na nagpapasexing damit itong si Izzy. At pati yung word na sex sa Sex Bomb Girls ay kinwestiyon din po ni Alvin Aragon. Kaya hindi natin masisisi talaga din yung mga netizens kung bakit ngayon ay talagang laman siya ng usap-usapan. At maliban nga po dyan, yung pati nga yung damit, yung paraan ng pagsasayaw ng Sex Bomb ay kanyang kinokondena. At pati po yung pagpayag di umano ni Vice Governor Alex Castro sa kanyang asawa na si Sunshine Garcia, na isa rin po sa mga Sex Bomb Girls, ay kinwestiyon din po nitong si Alvin Aragon at pinakialaman niya pa pati yung desisyon ng mag-asawa. Na sabi nga niya, hindi daw dapat pinapayagan ni Vice Governor Alex Castro itong si Sunshine na magsuot ng sexy. O teka lang muna, di ba kanya-kanyang buhay yan, 'di ba? Bakit naman ganoon? At kung pinapayagan man ni Alex Castro, sabi nga niya bilang suporta sa kanyang asawa dahil ayaw niya na pumasok siya sa buhay ni Sunshine, nakilala niya na nagpapasexy, na dancer, bakit naman niya pipigilan sa buhay na nagustuhan ni Sunshine, na pinili niya, 'di ba? Nandiyan siya para sumuporta. So, doon pa lang magkaiba na sila ng pananaw. At bukod pa nga diyan, ito pa yung pinakamainit na issue. Yung pagtutol nga po ni Alvin Aragon dito sa sexual preference ng unang anak ni Izzy na si Sofia. Na ilang araw na rin actually nating na i-discuss dito, 'di ba, sa ating Bulgaran na. Dahil nga ang katwiran niya, hindi raw kagustuhan ni Lord at sabi niya, you'll go to hell once na pinatronize o ginawa mo ang homosexuality. Guys, Diyos ko, nasa 2026 na tayo, di ba? At ang marami nga po sa ating mga kababayan ay members ng LGBT community. So para questionin mo at i-judge mo ang preference ng isang tao, parang teka lang muna, talagang magkakaroon ng diskusyon dyan. Diba? Kaya nga po, ayan, binabanatan siya ngayon. Hindi lang na mga netizens actually, pati mga kapwa niya po artista ay nagre-react na rin ngayon at hindi nagustuhan yung mga naging pahayag ni Alvin Aragon dun sa kanyang interview. Actually, kahit po si IC Mendoza, na anak ng ating kaibigang si Miss Dali Ann Carvajal at apo ng nire-respetong si Miss Inday Badiday, of course, the late Inday Badiday, ay nag-react na rin. At oo nga naman, paano mo ipipreach yung iyong paniniwala kay Jesus Christ kung doon pa lang sa pagiging makatao mo at pagiging judgmental mo, parang, di ba, kung si Jesus nga hindi tayo hinuhusgahan, bakit yung isang tao na may paniniwala na sumusunod sa paniniwala ni Hesukristo, ngayon ay nagiging judgmental at pati yung sexual
preference ng ibang tao ay pinakikialaman niya. Kaya pati si Icy Mendoza ay nag-react na rin. Ito naman pong si Rica Peralejo na isa ring, alam po natin, born again Christian din. Ang kanya naman pong punto, sinasabi nga niya, once you preach, hindi mo kailangang i-impose yung iyong beliefs and paniniwala, di ba? Kasi tayo ay may kanya-kanyang paniwala, and the more you impose na pilitin yung mga tao na paniwalaan kung anong paniniwala mo, mas mahirap yung ganon, di ba guys? At mas para bang ang feeling ng ibang tao, teka lang, sino ka ba? Di ba? Ganon yung nangyayari. Kaya nga sabi, kung gusto mo talagang maging maka-influence ng ibang tao patungo sa paniniwala mo kay Jesucristo, di ba? Do it by action, hindi by words lang. Kasi ang hirap na pag sinasabi mo lang, parang nagiging sounds preaching yung dating mo, di ba? So, mas maganda na makita sa'yo yung ginagawa mo, hindi lang sa salita. Ayan. So, sa mga viewers natin na gustong mag-react, gustong magbigay ng kanilang comment, feel free to comment po sa ating comment section. Ayan, para kung may mga opinion kayo dito sa ating pinag-uusapan tungkol kay Alvin Aragon na hot topic nga ngayon, okay lang po yan. Wala lang po mga below the belt comments. Ayan. At sino pa ba bukod kay tawag dito, Icy Mendoza, si Rica Peralejo, si Mia ng Sex Bomb ay nagparinig na rin daw kay Alvin Aragon at sinasabi nga nila sinusupport nila yung kanilang mga hilig, 'di ba? At wala silang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga, ginagawa nila yung trabaho nila bilang Sex Bomb girls. Kaya nako, eto si Alvin Aragon, ang sa akin lang, ang pagkakamali mo dyan, hindi naman maling magbigay ng ng paniniwala mo. Ang naging pagkakamali mo lang dyan, naging insensitive ka siguro dun sa paniniwala ng iba at isinabi mo yan, ngayon na uso ang social media na lahat ay makakapagbigay ng kanilang opinion, 'di ba? Kaya ngayon, wag mong sisihin yung ibang tao kung bakit nadudurog ka. Kung ikaw ay nanahimik na lang sa bahay at hindi na nagpa-interview, hindi na sumausaw sa showbiz, malamang wala kang hinaharap na mga issue ngayon. So, ang dapat mo na lang sigurong gawin, sa ngayon tanggapin mo yung consequence ng iyong ginawa. Yun lang yun. Okay? Nako, ayan, nakikarried away na naman ako sa issue ito. Anyway, move on tayo. Dito ay second topic natin. Nako, isa pa naman po sa nagiging hot topic ngayon at trending sa social media, itong di umano'y reklamo ng anak ng yumaong si Mr. Rod Navarro, na si Rod Navarro Jr., na ang kanyang claim sa kanyang social media post ay hindi raw naging mabuti sa kanya si Mr. Coco Martin, ang actor, director at producer po ng Batang Quiapo, kung saan nag-guest itong si Mr. Rod Navarro Jr. Pero ang sinasabi nga po niya, hindi naging maganda yung pagtrato sa kanya. Yung pagtulong sa kanya ay sinumbat at di umano ay pinagmumura pa siya sa set. May mga ganito po siyang claim sa kanyang social media post. Ayan. So marami po ang syempre nanghusga kay Coco Martin at sinasabing ganyan naman talaga yung mga artista, tutulong kunwari para ipakita na maganda silang halimbawa o mabuti silang tao, pero behind the camera, masasama yung mga ugali nila. Yun ang pinapakita ng post na ito, ha. At syempre, hindi maiiwasan na babash si Coco Martin. Pero ako po, sa nakikita ko naman po, mukhang itong nagrereklamo laban kay Coco Martin ay may under depression at may pinagdadaanan. At siguro ang point ko lang, kung may nagawa si Mr. Coco Martin na hindi niya nagustuhan, pwede naman di bang kinausap niya na lang si Coco Martin at sinabi niya ng diretsyo, hindi na yung idinaan sa social media kasi the mere fact na kinuha siya at tinulungan para ipasok dun sa Batang Quiapo, di ba dapat maging thankful na? Actually, hindi lang naman siya yung tinulungan ni Mr. Coco Martin at napakaraming artista ang nakakausap natin at nagpapasalamat. Actually, even the veteran stars, very thankful sila kay Coco Martin kasi yung iba na hindi na po active sa showbiz at hindi na pinagkakatiwalaan ng trabaho, kapag nalalaman ni Coco Martin na kailangan ng work
pampa-ospital o anything na financial help, talaga namang tumutulong si Coco Martin at hindi lang once yan or twice or thrice, maraming beses na po at maraming makakapagpatunay na maraming natulungan si Coco Martin. Kaya yung sinasabi ng isang tao na yumabang, malaki ang ulo, masama ang ugali, parang ito ba yung bibigyan pansin natin kaysa yung mga nagawa ng isang tao, di ba? Ako, naiintindihan ko si Coco Martin kung strict man siya sa set at sinasabi nga, pagdating daw dun sa set nila, walang cellphone, walang bisyo, walang mga, walang yosi, ang alak. Dapat naman talaga, di ba? Kasi kung nagtatrabaho kayo, dapat talaga focus eh. Para sigurong ano yan si Kuya Willie Revillame, di ba? Na ang gusto niya, ang trabaho mo minamahal mo. Kasi privilege mo na mapasok sa ganitong mundo, 'di ba? Actually, ang daming walang trabaho, tapos bibigyan ka ng trabaho, hindi mo mamahalin. So, yun lang naman yung nakikita ko kina Coco Martin at Kuya Willie Revillame. So, kung kinagagalit nung iba, bakit siya nagkakaganon, magpalit kaya kayo ng posisyon. Hindi po madali ang gumawa ka ng sarili mong programa, ikaw ng actor o ikaw ang TV host, ikaw pa ang director, ikaw pa ang producer, 'di ba? Ang sakit sa ulo. Pero ginagawa nila yan kasi nga gusto rin nilang makapagbigay ng trabaho dun sa iba, 'di ba? Dapat maging thankful na lang kung sino man po yung mga natutulungan. At bago tayo magreklamo, isipin muna natin yung naging magandang ginawa sa atin ng isang tao. Huwag natin tignan agad yung negative side kasi I'm sure kaya naman binibless si Coco Martin kasi nga may mabuti siyang puso at alam na marami siyang tinutulungan. Ayan. Oo. Nako, yung mga pabate, may mga pabati na mamaya na lang natin babasahin, no? Mas gusto ko sanang basahin yung mga comments kung meron. Pero puro pabate ang ating, mukhang maraming kasabayang Chinese New Year. Okay? Dun sa ating namang third topic, napakabilis talaga ng oras. Ayan, yung ating third topic, eto nga po, kahapon lang, 'di ba, ay nagtungo sa tanggapan ng NBI o National Bureau of Investigation ang Miss Universe Philippines na si Michelle Marquez D. At para ireklamo ang social media influencer na si Christian Albert Gaza. Kaugnay nga po ito ng mga inilabas na di umano'y mapanirang mensahe, fake news na sinasabi po ni Michelle D. laban sa kanya nitong si Sian Gaza, ang tinaguriang pambansang marites. Di ba? Actually po, bago po pumutok itong issue ng di umano'y pambubugbog ni na Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio dito sa driver ni Rian Ramos, meron ng mga blind items na inilalabas si Sian Gaza. At bagamat hindi niya pinapangalanan yung mga followers niya, dahil sobrang given yung kanyang information na ibinibigay, nahuhulaan at na-judge sina Michelle D, lalo na po dito sa issue ng di umano'y threesome, di ba? Which is, alam naman po natin, may pinapangalaga ang pangalan si Michelle D, at syempre babae yan. Hindi nga naman maganda, di ba? Actually, ito po yung difference, hindi po sa pag-aangat ng bangko, ito po yung difference ng mga legit journalists or media people sa mga vloggers ngayon. Not for anything, pero kasi dahil sa power ng social media, lahat, di ba, iniisip, porque meron tayong cellphone, may gadgets tayo, nakapag-take tayo ng pictures, ng video, madali na lang maglabas ng information. Pero ang nakakalimutan po natin, yung responsibility natin bilang media people, kung tinuturing nyo pong media kayo, di ba, yung responsibility, yun ang magiging standard o batayan para masabing ikaw ay isang legit media people. Kasi ang paglalabas po ng impormasyon, alam naman po natin na kapag ito ay nakakapanira na ng tao, ay hindi na po maganda, di ba? Tayo ay naglalabas ng balita. Sabi nga po, may katotohanan. Nandun tayo sa may katotohanan. Pero kung yan po ay may katotohanan at may suportado ka ng mga ebidensya, dapat ilabas mo sa maayos na paraan at hindi sa paninira ng kapwa. Ang mahirap nga po, dito sa naging demanda or reklamo ni Miss Michelle D kay Sian Gaza, mukhang walang remorse o walang anything na pagsisisi etong si Christian Gaza at patuloy pa nga po sa kanyang pagbanat kay Michelle D. At may mga ipinopost pa nga po siya na sinasabi nga niya na
etong demanda sa kanya ay damage control lang para daw ma-divert yung issue dun sa di umano yung pambubugbog ni na Michelle D dun sa driver. Ngayon, ang issue na is yung demanda kay Sian Gaza. 'Di ba? Sa totoo lang po, natutuwa ang marami sa atin, ang mga netizens, kapag merong tayo mga nababasa na napakatapang naman ni Sian Gaza para ilabas yung mga gantong baho ng mga artista. Pero come to think of it, ano po ba ang purpose? Ano ang motibo? Ano ang intensyon? Dapat tinatanong din natin yung ating sarili, di ba? At kung sa tingin nga po natin nakakasira ng tao, ikaliligaya ba natin na makita na masira yung ibang tao sa mga issue na wala naman pong basihan? So kailangan din po ngayong nasa social media world na tayo, maging responsible po tayo dun sa ating inilalabas at hindi dahil may power tayo, o may privilege tayo, o may karapatan tayo dahil ito ay wall natin, maging responsible pa rin po tayo, guys, di ba? Hindi po ganon kadali ang manira ng isang reputasyon at kapag tayo po ay nademanda, hindi rin po ganon kadali yung haharapin nating proseso kapag tayo ay nasampahan ng kaso. So, magdalawang isip po tayo, mag-ingat sa anything na ipopost natin, di ba? So, sa ngayon, sa tingin ko, malayo pa yung maaabot ng isyong ito. At in fairness, maraming sumusuporta kay Miss Michelle D dito sa reklamo niya kay Sian Gaza. At I'm sure may mga artista pa rin na natira ni Sian Gaza na ngayon ay susuporta kay Michelle D. Pero ito po yung issue ng pambubugbog, ibang issue naman po yun. Hindi sa kinakampihan natin si Michelle D sa puntong ito na nakikita natin yung nasa tama naman siya. Pero ibang issue po kasi sa pagbubugbog na dapat din po mabigyang linaw yon. At kung talagang hindi naman nangyari at malinis yung konsensya nila Michelle D, dapat ma-present din nila yung issue nila or yung panig nila sa maayos na paraan at ma-vindicate nila yung sarili nila, di ba? So, maano pa rin yung issue na yan, malayo pa yung mararating yan. So, sa ngayon po, wag muna tayong manghusga. Abangan natin at hintayin yung mga facts na ipipresent, di ba? And ito na po, last issue na natin, speaking of Michelle D. Ayan, ang kasama naman niya dito sa di umano'y, love triangle issue na to, na si Miss Rian Ramos ay finally nag-post na nga po sa kanyang social media account. At inaamin niya na nga po na siya ay single na po ngayon. Ito po yung post ni Rian, nakasama niya yung couple na sina Solen Yusaf at Nico Bolsico, yung asawa ni Solen, na nagsasayaw sila, nagti-TikTok. At sinasabi niya, who's single now? Diba? So parang ito na nga yung confirmation niya sa matagal ng balita na break na sila ni Sam Versosa o SV. At may mga nagsasabi na umamin si Rian matapos ilabas ni Sam yung picture niya nakasama niya no Valentine's Day si Kylie Versosa. Pero ako, guys, ayoko namang bigyan ng mali siya yung pagsasama ni na Kylie at saka Sam kasi parang ito si Kylie ay na-engage just recently, di ba? Sa isang guy. So, feeling ko naman, baka meron lang business deal na ginagawa si Kylie tsaka si Sam Versosa na pareho pa ng apelyido pero hindi naman sila magkamag-anak, guys. So, pero itong si Rian Ramos, nangihinayang lang ako kasi during the time na sila ni Sam at ilang beses din naman natin silang na-interview, nakita ko naman din kung gaano ka-in love si Rian kay SV. And vice versa, ganun din, super in love din si SV dati kay Rian. Kaya sabi nga, anong nangyari? What went wrong? Bakit na uwi sa hiwalayan, di ba? At pumasok pa ang pangalan ni Will Devon, ayan, na may mga nagsasabi nga po na siya yung third party dito sa hiwalayan ni Rian at Sam, pero syempre hindi natin mako-confirm yan hanggat hindi nagsasalita si Miss Rian Ramos, di ba? Puro mga ang daming hearsay, pero ako naman, naniniwala naman ako na si Rian ay hindi naman two-timer. Parang ilang beses na nga siya yung nasaktan, di ba? Oo, pero para maging two-timer, parang wala naman sa image ni Rian. O, ang balita ko nga dati, gusto ng mag-asawa ni Rian. O bakit pa magkakaroon ng third party, di ba? Sa part niya. Tsaka, Diyos ko, nakahiga ka na, girl, sa kama. Lilipat ka pa ba sa sahig, di ba? Napakaswerte niya na kay SB. So parang kung siya pa yung sa
sa part niya yung sinasabing magkakaroon ng third party. Parang ayoko namang maniwala doon. O, di ba? Naku, ayan na-carried away na naman si Ateng dahil ang iinit ng ating mga issues ngayon. So, ayan, pumunta na muna tayo sa, ayan na, batian portion. Medyo maliliit. Ayun, sana mabasa ko ng maayos. From Joshua Buendia na everyday nanonood, nakatutok sa atin. Ang sipag ito. Actually, natatandaan ko si Joshua. During the pandemic, isa siya sa mga avid viewers natin everyday. Maraming salamat, Joshua Buendia. Happy Chinese New Year sa inyong lahat and happy birthday to you. Miss Beautiful Ann Curtis and Miss Beautiful Girl Bea Rose Santiago. At pati si Chris Aquino, Heart Evangelista, nag-birthday din. And si Lovie po, nag-birthday last Feb 14. Ayan. Sino pa? Happy birthday, Hanilet Avancenia. Ang dami naman. Doris Bigornia, Malu Cabral of DZRH, Jinggoy Estrada, Ico Gonzalez, sino mga to? Ronaldo and Guzman, and Kirst Viray. Oo, ayan, bumabati sa ating mga taga-Bulgar. And advance happy birthday to Miss Bernadette Sembrano Aguinaldo. Diyos ko, parang si Joshua Bendia, may listahan ng birthday na lahat ng celebrities, no? Ayan, kay Bria Gonzalez, na isa sa mga writers natin dito sa Bulgar at napakagaling magsulat ng nobela. Hello, Ria. Oo, happy watching. Oo, sino pa? O, eto na. Parang absent si Ma'am Ana Marie Bonifacio ngayon, no? Hindi natin nakita yung kanyang pagbate. Pero ito na, babatiin na natin, of course, sa ating big boss dito sa Bulgar, si Ma'am Leonida Sison. Happy vacation, Ma'am. Enjoy your vacation. Kay Ma'am Michelle, kay Sir Ryan Sison, kay Ma'am Raytan of Beauty Derm, ayan, sa ating skincare, of course. Kay Maring Tates Gana and Tintin, na kanyang sister. Kay Ninang Christopher Min, ayan, na idol natin. Hindi lang sa pagsusulat, kundi sa pagiging host. Kay Tita Token Lizares and Sisters of St. Paul. Ayan, sila po ay laging nakatutok sa atin at nanguhula na rin ng ating mga blind items. Kaya yung mga sisters po dyan, sila Sisters of St. Paul, naku po, magchikahan po tayo pag napunta ako dyan. Kay Teacher Julie Kagungun of Blessed Playmate Center. Teacher Raquel Reyes sa Batangas. Si Rain Escanio, nako, na ang daming tanong sa akin about blind item. Si Maring Karen Martinez, Joel Peña, friend, and Willie Ong, Marie Chris Nicasio, ang ating kumare, Dali Ann Carvajal, ayan na, natutuwa at congratulate tayo sa bago nating show. Sis Natalie Tumada sa aming circulation department, sina Tita Josie, Georgie, Girl and Mitch. Sa ating editorial department, si Ma'am Nympha, Mars, Mabel, Jenny, Justin, Brian. Ayan. Sa ating online department, ayan kung bakit meron tayong successful shows dito sa Bulgar Facebook page. Maraming salamat po. At ayan, for my new eyewear, MRN Optical, ayan, na sina Kuya Ramil Villa, Jonathan Carcelar, Ann Carcelar, and Grace Galiante, ayan. Maraming salamat po sa inyo at bukas po, samahan nyo muli si Ateng Janice Navida, 3 p.m. at huwag niyo po palang kalimutang magbasa ng Bulgar everyday. Ayan po, para sa maiinit nating chika. Ayan po ang Bulgar. Oo. So, from front page to back page, punong-puno po yan. So, again, maraming salamat and happy Chinese New Year. Kita-kits po ulit tayo bukas, 3 p.m. dito sa Bulgaran na. Ingat po and happy Tuesday. Bye-bye!